May masamang balita po dito kay Senator Bato de la Rosa, mga kababayan. Yan po ang ating alamin ngayon at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, so ito pag-usapan natin mga kababayan, no? Ito pong masamang balita dito po kay Senator Bato de la Rosa, mga kababayan, no? Dahil nga po sa matagal po niyang hindi pagpasok, mga kababayan, ay mayroon pong grupo na nagsampa ng ethics complaint dito po kay Senator Bato de la Rosa. No, kung kayo po ang tatanungin, mga kababayan, ay nararapat po ba natanggalan ng sahod itong si Senator Bato de la Rosa dahil sa hindi po niya pagpasok sa kanyang trabaho bilang senador ng ating bansa, at nararapat po ba na siya po ay sampahan ng kasong ethics complaint at tanggalin po sa pwesto bilang senador? Okay, so yan po, no, paisagot na lang po yan mga kababayan dyan sa comment section, right? At ito nga po, no, isa nga po sa masamang balita dito kay Senator Bato de la Rosa ay tinanggalan po siya ng committee membership, mga kababayan. No, ibig sabihin, yung mga committee na hawak po niya, no, tinanggal po sa kanya. No, kinumpirma ni Senate President Vicente Sotto III na inalisan na ng halos lahat ng committee memberships si Senator Ronald Bato de la Rosa. Paliwanag ni Sotto, sumusunod lang sila sa Senate rules kaugnay ng bilang ng non-attendance o pagliban ng miyembro sa isang committee. No? So sumusunod lang naman po itong si Senator Sotto, mga babayan, si Senate President Sotto, no, sa non-attendance, no, o laging absent o absentee, sabi nga nila, mga kababayan, ano? Dahil yung mga senador, mga kababayan, may mga kanya-kanyang committee po yan. Ngayon, kung hindi po sila pumapasok, may rulings po sa Senate, mga kababayan, no? Na kapag ikaw ay hindi pumapasok, no, sa bilang ng araw, mga kababayan, na dapat mong ipinapasok, ay tatanggalan ka po ng committee o tatanggalin ka, no, doon po sa committee na yon, mga kababayan, at hindi ka na po member nun. Okay, so yan po, no? At ito pong isa na ihaharap natin sa inyo o ihahatid natin, pag-usapan natin, mga babayan, itong ethics complaint po dito kay Senator Bato de la Rosa ng isang civilian group, mga babayan, no? O civil society group, no? So ito po, panoorin natin. Para sa civil society group na huwag kang kukorrupt, hindi na nagagawa ni Senator Bato de la Rosa ang kanyang trabaho dahil sa patuloy niyang pagliban sa Senado. Kaya Kayo po ba naniniwala dyan? Kasi sabi nga po ni Senator Amy Marcos, no, gusto naman daw po pumasok ni Senator Bato de la Rosa, no, kasi kilala raw po niya yan, no, talagang atat na atat daw pong pumasok yan, mga babayan. No, gusto laging pumapasok, ayaw pong absent. No, kaya lang sabi nga, no, nung ibang mga kasamahan niya, paano nga naman papasok kung merong ganyang parang banta na siya ay dadamputin dahil po sa kaso sa ICC, no, na di umano meron daw po siyang warrant of arrest, 'di ba, mga kababayan, mula sa ICC. So yun po yung isang nagiging nakikitang dahilan kung bakit hindi po pumapasok itong si Senator Bato de la Rosa dyan po sa Senado. Sabi ng mga kababayan natin, natatakot po siyang damputin. Okay. nireklamo na siya sa Senate Ethics Committee ng grupo para sa pagpapabaya sa trabaho at pang-aabuso sa kapangyarihan at pribilehiyong iginawad ng taong bayan. Absent siya mula Nobyembre pa. Napakalino na pagtalikod sa kanyang responsibilidad bilang... Okay, so ano na to, mga babayan, halos 90 days na po, no? December, January, February, 90 days na. No, na-absent si Senator Bato. Kung isasama pa natin yung November, di ba? November, December, January, February, tama nga, 90 days na, mga babayan, magwa 120 days na, mga babayan. No, na-absent siya. Kahit saan kumpanya ka pumasok di ba? Kahit saan kumpanya ka magtrabaho, kung lagi kang absent at lagi kang ganyan, mga babayan, na hindi ka pumapasok, di ba? Ilang araw ka nga lang hindi pumasok, tatanggalin ka na Di ba?
ang senador. Maraming batas ang pending at siya po ay chair ng maraming committee. At ang mga committees ito ay hindi nakakapag-convene dahil siya ay hindi nagpapakita. Giit ng grupo, hindi ito pata sa mga regular na manggagawa na no work no pay at pinapatawan ng parusa kung matagal na absent. Hindi lang namin na imbestigahan nga ito and sana magkaroon ng mga rules para sa mga ganito mga pangyayari. Dapat nga mas mataas pa yung standard natin sa mga officials kasi pondo ng bayan ang pinangsusweldo sa kanila. Tama, no? Actually, ako, sang-ayon ako doon. No? Bilang opisyal, mga babayan, hindi lang po sa Senado, no? Maging sa Kongreso, dapat palagi kayo nandoon. No? Dapat palagi natin silang nakikita sa mga debate ng mga batas, pag-uusap sa mga batas, no? Sa mga deliberations, ng mga budgets. Lagi natin silang nakikita sa Kongreso, mga babayan. No, hindi yung ano lang, yung pagkailangan lang tsaka lang sila nandyan. No? Pwede ani lang wag pasahurin si De La Rosa at suspendihin ang operasyon mismo ng kanyang opisina. Sabi ni Yun Senator lang ang masakit doon, mga babayan, dahil ultimo yung mga empleyado niya ay apektado po yan. 'Di ba? Maapektuhan po, no, yung mga empleyado niya kasi kagaya niyan. Tatanggalin yung opisina niya Sumuwawala ng mga ng trabaho yung mga empleyado niya. Otherwise, no, yung ibang empleyado niya ay i-absorb po, no, ng mga ilang mga senador. Yun po yung maganda ron, mga babayan. Kasi alam ko nangyayari naman yan 'Di ba? Na merong mga empleyado na ina-absorb, no, ng ilang mga senador para lang hindi sila mawalan ng trabaho. Ethics Committee Chairman Senador J.V. Ejercito, ipipila nila ito sa 5 naon ng ethics complaint laban sa ibang senador. Kung pwedeng gusto na mauna isa, pwedeng unahin. So, first in, first out. Kung ano yung unang na-file, then we will hear that first. Ayon kay Senate President Tito Soto, sa ngayon walang nakasaad sa Senate rules tungkol sa pagiging absent ng isang senador. Ang meron lang ay kung absent sa komite. The number of times na hindi ka umattend, pwede kang alisin sa committee. Pero pagdating sa Madalas general rules ng Senate, walang ganun Ibinagtanggol naman si De La Rosa ng Well, kasamahan I think it's time na para baguhin yan, mga babayan. 'Di ba? Panahon na siguro para baguhin yung Senate rules na yan. sa Senate Minority Bloc dahil masipag umano ito. Sa palagay ko, hindi naman Ito. niya ginusto to This was not intentional, but if there are threats to his person, there are threats to him that will not be responded to, and he himself will not be protected, mahirap naman siguro pilitin yung tao na pumunta. Sana may assurance siyang konti na kahit papano, katulad ng dati, yung mga senador, pinagtatanggol ng Senado. Tama. Wala pang komento si De La Rosa sa ethics complaint na isinampa laban sa kanya. Okay, so yung mga babayan, no. Ito, dagdag na rin natin, mga babayan, Sinampahan ng ethics complaint si Senator Bato de la Rosa dahil sa patuloy na pagliban nito sa Senado. At live mula sa TV5 Media Center, ang una sa balita si News 5 Senate Correspondent Mayan Los Baños. Mayan, sino-sinong nagsampa ng reklamo at ano ang kanilang argumento? Bok, pinangunahan ng Huwag Kang Kukurap group o civil society group yung paghahain ng reklamo laban kay Senator Bato de la Rosa sa Senate Ethics Committee at hinihiling nila formal lang imbestigahan at aralin talaga ng Senado yung tungkol sa matagal ng pag-absent ni Senator Bato de la Rosa na umaabot na ng halos 3 buwan simula pa nung nag-resume yung session ng November at personal na pumunta yung ilang mga miyembro ng Huwag Kang Kukurap civil society group sa Senado para ihain yung reklamo na yan dahil Bok ang sinasabi nila kasabay ng pag-absent ni Senator Bato de la Rosa ay hindi rin niya nape-perform yung kanyang trabaho sa Senado. At ang sinasabi nga rin nila dyan, malinaw na nagkakaroon ng pang-aabuso dun sa mga pribilehiyo at kapangyarihan na ibinigay sa kanya ng taong bayan nung siya ay nahalal bilang isang senador. At para sa kanila, hindi patas yung nangyayari dahil hindi pumapasok ng trabaho si Senator de la Rosa pero tuloy-tuloy yung kanyang pagsweldo. So, Bok, narito yung bahagi ng pahayag ng ilan sa mga miyembro ng Huwag Kang Kukurap Civil Society Group. 'Di ba? Tama naman, mga kababayan no. Kagaya nga ng sinasabi natin, kung sa mga ordinaryong kumpanya, sa mga ordinaryong mamamayan, sa mga ordinaryong trabahador, mga kababayan, no, ginagawa po 'yan. What more?
no, dito sa mga tao na inihalal natin na magserbisyo sa atin. 'Di ba? Na gumawa o magtrabaho para sa taong bayan. 'Di ba mga babayan? No, napaka unethical ng mga ganon. No, kung titignan natin, 'di ba? Pero, sabi nga natin, may rulings po sa Senate, sa Senado. At yun po yung sinabi ni Senator Tito Soto, mga babayan. No, na sa Senate Committee, kung madalas kang absent, yun, may rulings na pwede ka tanggalan ng committee, mga babayan. No? So, tinanggal na po siya doon sa mga committee na yun. O, at ngayon, ang pag-uusapan na lang po, kung ano yung magiging penalty niya, kung siya, no, ay patuloy na hindi pumapasok sa Senado. Which is, yun nga yung sabi natin kanina, dapat palitan na po, no, yung rulings na yun. Palitan na yung batas na yun. No, dapat mas higpitan, no, yung batas pagdating po sa pag-absent sa Senado. Hindi lang doon sa committee, mga babayan, sa buong Senado, mga babayan. Ordinaryong manggagawa, kapag hindi ka nagpakita sa trabaho, Yan. tanggal ka sa trabaho. Same standard, same ethical standard po dapat ay nakikita natin sa mga nahalal natin, official Exactly. ng bayan, katulad ng isang senador. Dapat nga mas mataas pa yung standard natin sa mga officials kasi pondo ng bayan ang pinangsusweldo sa kanila. Mayan, mayroon ba rekomendasyon ng grupo kung anong dapat gawin o ipato na parusa para kay De La Rosa? Siyempre, pinapasaubaya nila sa Senate Ethics Committee, ano ba yung pwedeng maging sanction, ano yung pwedeng kaparusahan kay Senator De La Rosa sa patuloy niyang pag-absent, kaya nga na sinabi ko simula pa noong November. Pero, nung tinanong si Professor Magno, ano yung tingin nila na pwedeng maging parusa, isa is yung suspindihin yung pagtanggap niya ng sweldo habang hindi nga siya nagpapakita sa Senado at hindi niya na-perform yung kanyang function. At isa pa, ay pwede rin daw sanang suspindihin yung operasyon nung kanyang buong opisina. Ang sabi ni Professor Magno, hindi raw dapat kinukonsinti ng Senado ang matagal ng pag-a-absent ng kahit sinong senador. Narito ang bahagi ng payag ni Professor Magno. Hinihiling po natin na kung talagang hindi magpapakita sa Senator Bato, dapat isuspend yung bayad at ang sweldo sa kanya. Kasi hindi naman maaaring nagbabakasyon ka. Kung nagbabakasyon nga siya, pero patuloy na sumusweldo. Ito ay pagwawaldas ng pera ng taong bayan. Pero po, under the rules nga, pwede bang suspindihin yung operasyon ng buong opisina ni Senator De La Rosa? Sabi mismo ni Senate President Tito Soto, siya mismo titignan niya yung reklamo na yan na isinampa laban kay Senator Bato de la Rosa kasi naniniwala siya, dapat talaga umpisahan na yung pagdinig, hindi lang doon sa reklamo laban kay Senator Bato de la Rosa, pero may 6 na kasi na ethics complaint na nakabinbin ngayon sa Ethics Committee, so dapat na raw talagang simulan yan. So tungkol doon sa parusa, ang sinasabi ni Senate President Soto, mukhang mas doable o mukhang mas posible yung parusa na isuspend yung pagpapasweldo kay Senator Bato de la Rosa. Pero yung pag-stop ng buong operations o yung pagpapatigil ng operasyon ng buong opisina niya, medyo mabigat yan. Sabi ni Senate President Soto kasi maaapektuhan ang maraming empleyado na ayon kay Senate President Soto, patuloy namang nagtatrabaho kahit pa hindi nagpapakita sa Senado si Senator Bato de la Rosa. Narito yung bahagi ng paliwanag ni Senate President Tito Soto. Pakinggan natin mo. Maraming empleyado yun, nagtatrabaho yung mga empleyado, nagsasubmit sila ng mga bills, nagsasubmit sila ng mga komentaryo nila at ng mga perspective nila about the bills that are being discussed. It could be coming from Senator Bato himself or the advisors or the legal people of Senator De La Rosa. Yung sweldo, So mahirap yun. Dagdag pa dyan na sinasabi ni Senate President Tito Soto, mahalaga na rin talaga na pag-usapan na ng mga senador, ano ba yung ilalagay nila sa rules para sa mga senador na matagal na nag-a-absent o hindi nakakapag-perform ng kanilang trabaho. Kasi ngayon, aminado sila, silent talaga yung Senate rules pagdating dyan sa pag-a-absent ng mga senador. Ang meron silang clear rules book ay tungkol sa committee membership. So kung yung isang senador hindi niya nagagawa yung kanyang trabaho sa isang komite,
komite, for example, hindi siya nakaka-attend sa mga hearings, pwede siyang i-kick out. Pwede siyang tanggalin dun sa komite na yon. Pero yung ganito, generally ay hindi pumapasok, wala silang rule about that. So it's really about time, sabi nila, na pag-usapan na ito at maglagay sila sa rules nung mga posibleng punishment or sanction sa kung sino man yung gagawa ng ganyan po. Okay, malinaw yung posisyon ni Tito Sen. Pero anong pananaw ng ibang senador, lalo na yung mga kaalyado ni De La Rosa? Umpisahan ko muna sa chairman ng Senate Ethics Committee, si Senator J.V. Ejercito. Para sa kanya, 6 na nga kasi itong mga complaints na ito na nakahain sa kanyang komite. Ano? So ang kanya, first come, first serve. First in, first out. So, ibig sabihin, yung unang na-filean na senador, yun muna yung uunahin nilang dinggin. Hindi daw pwedeng unahin yung kay Senator Bato. Hindi sila pwedeng mag-prioritize. So, from 1 hanggang pinakahuli, as of now, itong complaint laban kay Senator Bato de la Rosa. Yun yung sinasabi ni Senator JV. At dun sa hili-hili ng petitioners na no work, no pay, bahagi din yan ng kanilang pag-uusapan. Pero dun sa tanong mo, pinagtanggol syempre at dinepensahan ng isa sa mga kasama sa minority bloc ni Senator Bato, si Senator Amy Marcos. Ang sa kanya, hindi naman daw ginugusto ni Senator Bato na siya ay mag-absent. At kasipag-sipag nga raw ni Senator Bato de la Rosa nung siya ay pumapasok pa sa Senado. Hindi lang daw talaga makapasok yung senador ngayon dahil walang siguradong proteksyon sa kanya sakaling may arrest warrant na manggaling sa ICC. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Amy Marcos. If there are threats to his person, there are threats to him that will not be responded to. Sana may assurance siyang konti na kahit papano, katulad ng dati, yung mga senador, pinagtatanggol. Bok, hanggang ngayon ay walang paramdam talaga si Senator Bato de la Rosa sa Senado. Natanong natin si Senate President Soto kanina, no? Ang huling kausap niya pa ay before yung break ng undas noong November. Walang communication, walang pagpapaliwanag kung bakit siya absent, ano? Pero sa isang Facebook post ng kanyang asawa na si Mrs. Nancy de la Rosa, ipinost niya yung picture ni Senator Bato de la Rosa. Of course, we don't know if this happened today, ha? Or baka kasi file picture ito, baka dati pang nangyari. Pero dun sa picture, makikita na nakaluhod at nagdarasal si Senator Bato de la Rosa sa isang simbahan. So yan muna ang latest sa subject. Okay, so yan mga kababayan. Ano? So dito makikita natin, no, na pinagtatanggol pa rin siya, no, ng mga kasamahan niya na senador, mga kababayan. Diba? So kasi kung sa rulings ng Senate, no, pag-aaralan, kung titignan natin, no, kung doon daw po sa rulings ng Senado, yung pag-absent, wala daw pong kaakibat, no, na kaparusahan yon. No, otherwise, doon naman po, no, sa pag-absent sa mga committee po, yun na meron. Tatanggalan siya ng committee, mga kababayan. No, o aalisin na po siya, no, o tatanggalin na po siya doon sa mga committee na yon. Okay? At pagdating naman dun sa pasahod o pagpapasara po, no, sa pasahod, yan, pwede daw po yan, mga babayan, no, na posibleng tanggalan ng sahod si Senator Bato de la Rosa. Okay, so pagdating naman dun sa pagsasara ng kanyang opisina, yan nga, yung sinasabi natin, no, na maraming tao maapektuhan talaga. 'Di ba? Kasi marami yung nagtatrabaho eh. 'Di ba? Marami ring tao yung Senator Bato. 'Di ba? So kung nagtatrabaho naman daw, sabi nga ni Senate President Tito Sen, mga babayan, pwede naman daw na pagtuloy-tuloyin pa rin, no, yung opisina ni Senator Bato de la Rosa, 'di ba? Pero para sa akin, no, para siguro, no, kung talagang wala naman na, isara na lang yung opisina at i-absorb na lang nila yung mga tao na yon. At ito ang magiging take niyan, ito ang magiging problema niyan, mga babayan. Mababawasan po, no, yung mga senador, 'di ba? At the same time, no, anong mangyayari? No, yung bang no nakaraang halalan ba? Mga babayan, yung mga senador na hindi nakapasok ay ipapasok na ngayon. 'Di ba? So, yan po yung mga possibilities, no, na pwedeng mangyari. Okay, so i-comment po sa ibaba yung mga opinion na natin yung pag-usapan. Hanggang dito na lang muna ang ating video ngayon. Muli, maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.